Ibinenta ng sariling asawa para sa kabit. Habang nakasalampak si Larissa sa malamig na sahig, basag ang puso at nandilisik ang mga mata sa hiya. Humahalakak naman si Noel, kasama ang kanyang kerida. Wala kang kwenta, pambayad utang ka lang. Duro nito sa kanya. Ngunit isang bulto ng pera ang biglang tumama sa mukha ng lalaking taksil. Pinunasan ni Larissa ang kanyang luha. Hindi na siya ang babaeng yuyuko. Markakabawan pa ba ang isang babaeng tinanggalan ng kaluluwa? Huwag mong sabihing asawa ko yan. Inutil yan sa kama. Walang kwentang babae, kaya ibebenta ko na lang online para may pakinabang kaysa palamunin ko rito. Nakatayo si Larissa sa loob ng maliit at madilim nilang kwarto. Maingat na inuunat ang lukot sa paboritong asul na polo ni Noel. Ang bawat haplos ng kanyang nanginginig na mga daliri sa murang tela ay tila isang desperadong panalangin na maayos pa ang kanilang naghihingalong pangsasama. Ang mga salitang nanggaling sa labas ng pinto ay tumago sa kanyang dibdib, mas matalim pa sa anumang patalim na maaaring isaksak sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Wala si Noel sa sala. Ngunit naiwan nitong nakabukas ang cellphone sa ibabaw ng sira-sirang mesa. Parang may sariling isip ang mga paa ni Larissa na humakbang palapit. Nang dumapo ang kanyang paningin sa maliwanag na screen, tila huminto ang panikot ng mundo. Ito ay isang pampublikong post sa social media. Nakapaskil doon ang isang patagong kuha ng larawan niyang natutulog na may suot na manipis na pantulog. Sa ilalim nito ay ang malupit na mensahe ng kanyang asawa, nilagyan ng presyo ang kanyang buong pagkatao na tila isang nabubulok na paninda sa palengke. Sa ibaba ng larawan ay ang daan-daang komento ng mga estranghero na pinagtatawanan at binabastos ang kanyang danggal. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Larissa. Ngunit naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Namahid ang kanyang mga binti at ang asul na polo na kanina pa niya hawak ay tuluyang dumausdos mula sa kanyang mga kamay papunta sa maalikabok na sahig. Sa loob ng 6 na taong pagsasama, tiniis niya ang mga pasa at ang amoy ng alak gabi-gabi, umaasang may natitira pang kabutihan sa lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ngunit ang pagtatraidor na ito ay nagnakaw ng kaisa-isang natitirang yaman niya bilang isang tao, ang kanyang hiya at dignidad. Bago pa man siya makabawi mula sa pagkagimbal, isang mapanghamak na boses ang sumira sa katahimikan. Nakita mo na? Kasalanan mo yan, Larissa! Nakapapamaywang si Aling Rosa sa hamba ng pinto. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit sa halip na maawa sa sariling manugang. Kung ibinigay mo lang sana ang titulo ng bahay ng tatay mo sa anak ko, hindi niya iisipin ang ganitong paraan para makabayad sa utang natin. Wala kang kwentang manugang. Makasarili ka. Mas inuuna mo pa ang kapirasong lupang iyon kaysa sa asawa mo. Kaya nararapat lang sa'yo na ipahiya dahil wala kang silbi. Nang hina ang mga tuhod ni Larissa, ang bahay ng kanyang yumaong ama ang tanging alaala ng tunay na pagmamahal na naranasan niya sa buong buhay niya. Ito ang nag-iisang kanlungan na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang isiping isuko yon para suportahan ang bisyo at pambabae ng kanyang asawa ay isang kalapastanganan sa alaala ng kanyang ama. Ma, paano niyo nasasabi yan? Hirap na wika ni Larissa. Ang tinig ay basag at halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Asawa ko ang anak niyo. Binenta niya ang pagkatao ko dahil maramot ka! Sigaw ni Noel na biglang pumasok mula sa labas. Namumula ang mukha nito dahil sa alak at galit. Nang makita nitong hawak ni Larissa ang cellphone, walang pag-aalinlangan nitong hinablot ang braso ng asawa nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kuko nito sa balat ni Larissa. Kinaladkad ni Noel si Larissa palabas ng pinto patungo sa kalsada. Ang malamig na ambon ay nagsimulang bumalot sa gabi,
bumabasa sa maninipis na damit ni Larissa. Ang mga kapitbahay ay naglabasan mula sa kanilang mga bahay, nagbubulungan, nakatitig sa kanya ng may halong awa at pandidire. Nararamdaman ni Larissa ang bawat matalim na tingin na parang asin na inilalagay sa kanyang sariwang sugat. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Wala na siyang lakas para lumaban habang patuloy siyang inaalipusta ni Noel sa harap ng buong komunidad. Sa gitna ng mapait at nakakabinging kahihiyan, isang itim at makintab na sasakyan ang tahimik na huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng formal na itim na kasuotan. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Humarang ang estranghero sa daraanan ni Noel. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Larissa na nakadapa sa maputik na kalsada. Sino ang lalaking ito? At anong panibagong sumpa ang dala niya sa tuluyan ng nawasak na buhay ni Larissa? Ang bawat hakbang ng estranghero ay nagiiwan ng mabigat na bakas sa basang semento, pilit na binabasag ang nakakabinghing katahimikan ng gabi. Nakatayo si Noel, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang kayabangan habang ang mga mata ng lalaking nakasuwit ay nakatitig sa kanya ng may malamig at nakakapasong galit. Sa isang kisap mata, dumukot ang estranghero sa loob ng kanyang kotse at kumuha ng isang makapal na brown envelope. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang sumusunod na kilos ay nagpatahimik sa buong kalsada. Ang makapal na bulto ng pera ay marahas na tumama sa dibdib ni Noel bago tuluyang bumagsak at nagkalat sa maputik na kalsada. Libo-libong piso ang nabasa ng ambon. Imbes na magalit, agad na nanlaki ang mga mata ni Noel at mabilis na lumuhod sa putikan, tila isang asong nagugutom na pinulot ang bawat papel na pera. Sumunod din si Aling Rosa. Nanginginig ang mga kamay sa labis na kasakiman habang isinisiksik ang pera sa kanyang pabulsa. Pinapanood ni Larissa ang nakakadiring tagpo mula sa kanyang pagkakadapa sa putik. Inaasahan niyang makaramdam ng ginhawa dahil natapos na ang pang-aabuso ng kanyang asawa. Ngunit mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Ang mga nag-uumpukan nilang kapitbahay ay nagpapalitan ng matatalim na bulungan. Itinuturo siya at ang lalaking nagbayad ng kanyang kalayaan. Para siyang nilamon ng matinding kahihiyan. Ang salitang utang na loob ay tila isang bagong tanikala na ibinilanggo sa kanyang leeg. Hindi siya nailigtas. Sa isip niya, inilipat lamang siya ng kanyang asawa sa panibagong amo na nag-aari na ngayon ng kanyang buhay. Lumapit ang lalaki sa kanya. Otomatikong napapikit si Larissa at napaatras. Inihahanda ang sarili sa anumang pananakit. Ngunit walang dumaping kamay sa kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malinis at puting panyo na iniaabot ng estranghero. Hindi nagdikit ang kanilang mga balat. Isang simpleng distansya na nagbigay kay Larissa ng kakarampot na paggalang na matagal na niyang hindi nararanasan. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan, hindi ka na nila pwedeng saktan. Ang mahinahon, ngunit seryosong utos ng lalaki. Binuksan nito ang pinto ng kotse at naghintay. Walang pagpipilian si Larissa, kundi ang sumunod. Nang sumakay siya, binalot siya ng amoy ng malinis na kape at lamig ng aircon, isang mundong napakalayo sa amoy ng alak at pawis na kinasanayan niya. Sa buong biyahe, walang kumibo sa kanilang dalawa. Ang mga patak ng ulan ay gumagapang pababa sa salamin ng sasakyan, kasabay ng sunod-sunod na paglandas ng mga luha sa pisngi ni Larissa. Dinala siya ng lalaki sa isang tahimik at nakatagong rest house sa labas ng syudad. Nang makapasok sila, iginiya siya nito sa isang maaliwalas na kwarto kung saan nakahanda na ang mga malinis na damit na eksakto sa kanyang sukat. Ang detaling ito ay nadulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Bakit alam ng lalaking ito ang kanyang sukat? Bakit handang-handa ito sa pagkuha sa kanya? Magpahinga ka na, Miss Dalisay.
Wala nang mananakit sa'yo rito. Ako nga pala si Elias. Pagpapakilala nito bago tuluyang isinara ang pinto, iniiwan si Larissa sa pag-iisa. Ngunit ang trauma ay isang kalaban na hindi nadadaan sa malalambot na kama o ligtas na pader. Pumasok si Larissa sa banyo at ikinandado iyon. Nanginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Ang mga pasa sa kanyang braso at ang putik sa kanyang mukha ay sumisimbolo sa kanyang pagiging mahina. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya sinadyang masanggi ang isang baso ng tubig sa gilid ng lababo. Ang baso ay nahulog at nagkadurog-durog sa malamig na marmol ng sahig. Imbes na linisin, maingat na pinulot ni Larissa ang pinakamatulis na piraso ng basag na salamin. Hindi niya ito kinuha upang saktan ang kanyang sarili. Mahigpit niya itong hinawakan bilang isang desperadong sandata. Idinikit ang kanyang likod sa pinto ng banyo at umiyak nang walang anumang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang marahang pagkatok mula sa kabilang bahagi ng pinto. Nag-aalala ang boses ni Elias habang tinatanong kung ayos lang siya sa loob. Ngunit para kay Larissa, ang katahimikan ng gabi ay isa lamang patibong na naghihintay na muli siyang wasakin. Walang luhang namatay sa pag-asa na hindi magbubukas ang pinto upang tuluyan siyang saktan ng bagong lalaking bumili sa kanya. Habang ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay tumatama sa malamig na salamin ng kanyang kamay, ang bawat kislap ng takot sa kanyang mga mata ay nananatili. Mula sa kabilang bahagi ng makapal na pintuan ng banyo, ang inaasahang sigaw o pamimilit ay hindi dumating. Sa halip, isang malalim at mahinahong tinig ang pumuno sa pagitan nila. Unaawit si Elias na isang pamilyar na lumang oyayi, ang himig na madalas kantahin ng mga ina upang patahanin ang kanilang mga anak na binabangungot. Ang malamig niyang boses ay dahan-dahang tumunaw, sa yelong bumabalot sa takot na dibdib ni Larissa. Nanginig ang kanyang mga labi habang ang mga luha ay patuloy na naglalanda sa kanyang maputlang pisngi. Dahan-dahan niya ibinaba ang hawak na matulis na salamin at nanginginig na pinihit ang hawakan ng pinto hanggang sa tuluyan itong magbukas. Nakatayo roon si Elias, bahagyang nakayuko. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at walang bahid ng anumang panghuhusga o pagnanasa. Hindi ito lumapit upang hawakan siya. Sapat na ang kanyang presensya upang iparamdam na siya ay nasa isang ligtas na kanlungan. Kinabukasan, sumalubong kay Larissa ang ginintuang sinag ng araw na matagal na niyang hindi napapansin. Isinama siya ni Elias sa isang luma, ngunit maaliwalas na panaderiya na may pangalang nakaukit sa kupas na kahoy. Sinalubong sila ng isang matandang babaeng may maamang mukha at mga matang nababalutan ng puting ulap ng pagkabulag. Siya si Lola Carmen, ang lola ni Elias. Nang abutin ng matanda ang kamay ni Larissa, ang magaspang nitong palad ay nadala ng isang pambihirang init na tila yumakap sa kanyang sugatang kaluluwa. Wala itong nakikita, ngunit pakiramdam ni Larissa ay natatanaw ng matanda ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan sa ilalim ng kalupitan ng kanyang asawa. Iginiya siya ni Lola Carmen sa harap ng isang malaking mesa kung saan nakabunton ang makapal na masa ng harina. Tinuruan siya nitong magmasa. Mahigpit ang naging hawak ni Larissa sa masa. Ibinubuhos dito ang lahat ng kanyang kimkim na galit, ang mga gabing sinasaktan siya ni Noel, at ang matinding kahihiyang dinanas niya sa harap ng maraming tao. Pumatong ang kamay ni Lola Carmen sa ibabaw ng kanyang nanginginig na mga daliri. Mahinahon nitong sinabi na ang pagmamasa ay parang buhay ng isang tao. Minsan, kailangan itong bugbugin at dumaan sa matinding hirap upang tuluyang lumambot, umalsa, at maging buo muli. Pagkalipas ng ilang oras, inilabas mula sa pugon ang mga bagong lutong pandesal. Kumuha si Lola Carmen ng isa at ipinatong iyon sa palad ni Larissa. Ang matinding init ng tinapay na dumampi sa kanyang balat ay nagbigay ng isang kurot ng hapdi, ngunit ito rin ang nagsilbing paalala na siya ay humihinga pa, nakakaramdam
at may kakayahang bumangon mula sa kanyang pagkasira. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng pagluha at pagtitiis, isang payapa at totoong ngiti ang namukadkad sa kanyang mga labi. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Elias ang maaliwalas na mukha ni Larissa. May namumuong pagmamahal sa kanyang mga mata, ngunit pilit itong pinipigilan ng isang mabigat at madilim na kalungkutan. Hinahapunan, nang magtungo si Larissa sa likurang bahagi ng panaderiya upang magtapon ng mga tuyong dahon, nakita niya si Elias na nakatayo sa harap ng isang maliit na siga. Pinapanood ng lalaki ang paglamon ng apoy sa isang lumang itim na talaan. Ang mukha nito ay balot ng matinding pagsisisi. Ano kaya ang nakasulat sa mga pahinang iyon? At bakit tila pinaparusahan ni Elias ang kanyang sarili habang pinapanood itong maging abo? Pagbalik niya sa harapan ng panaderiya, kinuha niya ang walis tingting upang linisin ang paligid. Habang hinahawi niya ang mga natuyong dahon sa semento, pilit niyang binubuo ang kanyang mga plano para sa sarili. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nababawi ang kontrol sa kanyang tadhana. Ngunit ang kapayapaang iyon ay marahas na pinunit ng isang boses na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kala mo ba makakatakas ka sa akin, asawa ko? Mula sa kanto, nakatayo si Noel. Ang mukha ay nakangiwi sa isang malademonyong ngiti ng tagumpay. Sa tabi nito ay si Aling Rosa, na matalim ang titig at handang maghasik muli ng lagim sa kanyang buhay. Ang walis na hawak ni Larissa ay tuluyang dumulas mula sa kanyang nanlalamig na mga daliri at pabagsak na humampas sa semento. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila ninakaw. Iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng matinding takot, habang ang anino ng kanyang mapait na kahapon ay muling gumagapang upang bawiin ang kalayaang kanyang natikman. Ang bawat hakbang ni Noel palapit ay tila paghigpit ng isang magaspang na lubid sa lalamunan ni Larissa. Sa harap ng mga nagdaraang tao at mga suki ng panaderiya, nag-iba ang anyo ng kanyang asawa. Ipininta nito sa kanyang mukha ang isang mapagpanggap na kalungkutan. Tila, isang inosenteng biktima na iniwan ng kanyang nag-iisang kabiyak. Ngunit nang abutin nito ang braso ni Larissa, palihim nitong ibinaon ang mga matutulis na kuko sa ilalim ng manggas ng kanyang damit, isang pamilyar at masakit na babala na nagpapanindig ng kanyang mga balahibo. Umuwi na tayo, Larissa. Ang nagmamakaawang tinig ni Noel, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa lihim na pananakot. Nilapastangan mo ang danggal ng pamilya natin dahil sumama ka sa ibang lalaki. Pero mahal kita, kaya handa pa rin kitang patawarin. Bago pa man makahinga si Larissa, sumambulat ang nakakalasong tinig ni Aling Rosa. Ang mga salita ng matanda ay pumunit sa mapayapang umaga. Walang hiyang idinidikdik sa pandinig ng mga mamimili na ang kanyang manugang ay isang bayarang babae na ipinagpalit ang sariling pamilya para sa yaman ng isang estrangjero. Nanigas ang buong katawan ni Larissa, habang ang tanging inig ay nagsimula sa kanyang mga tuhod hanggang sa manlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Pakiramdam niya ay muli siyang ibinalik sa madilim nilang kwarto kung saan siya ay walang laban at walang tinig. Ang mga mapanuring, tingin ng mga taong nakapaligid sa kanila ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, unti-unting pinapaliit ang kanyang pagkatao hanggang sa maramdaman niyang wala siyang anumang halaga. Isang malapad na anino ang biglang humarang sa sikat ng araw upang silungan siya. Tumayo si Elias sa pagitan nila, naging isang matibay na pader na naghihiwalay kay Larissa mula sa mga halimaw ng kanyang nakaraan. Tinapik ni Elias ang braso ni Noel na naging dahilan upang mabitawan nito ang nanginginig na asawa. Ang boses ng lalaki ay hindi tumaas at walang anumang bahid ng pagsigaw. Ngunit ang lamig at diin ng bawat salita nito ay sapat na upang maghatid ng matinding kaba sa sinumang makakarinig. Subukan mong hawakan muli ang babaeng ito at sisiguraduhin ng mga abogado ko na mabubulok ka sa kulungan bago pa sumikat ang araw bukas. Umatras si Noel. Palihim na nilunok ang sariling duwag na pagkatao
dahil ramdam nito ang bigat ng kapangyarihan ng estranjero. Ngunit, bago ito tuluyang tumalikod kasama ang nagangalit na ina, isang huling lason ang iniwan nito sa hangin. Huwag kang magpapakasiguro dyan sa tagapagligtas mo, Larissa. Lahat ng mayayaman, may tinatagong demonyo na mas masahol pa sa akin. Habang naglalakad palayo ang mag-ina, napansin ni Larissa na inilabas ni Noel ang cellphone nito at nagmamadaling may tinawagan. Ang mukha ay nakula-pula ng isang maitim na plano na tila naghihintay na lamang ng tamang panahon upang isakatuparan. Iginiya ni Elias si Larissa papasok sa loob ng panaderiya, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Nang maisara ang pinto, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Larissa. Ngunit mabilis siyang nasalo ng matitibay na bisig ni Elias bago pa man siya bumagsak sa sahig. Patuloy sa pagyanig ang buong pagkatao ng babae, hindi dahil sa lamig ng paligid, kundi dahil sa matinding trauma at takot na muling naipon sa kanyang dibdib. Walang atubili, inalis ni Elias ang kanyang makapal na jacket at maingat na ibinalot iyon sa nanginginig na mga balikat ni Larissa. Ang init na nagmumula sa kasuotan ay may kasamang amoy ng pinaghalong kape at pamilyar na pabango ng lalaki, nagbibigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan. Sa sandaling yon, ibinagsak ni Larissa ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Elias. Wala itong halong malisya o anumang masamang hangarin. Tanging isang napagod na kaluluwa lamang na naghahanap ng pahingahan. Sa ilalim ng kanyang pisingi, malinaw niyang naramdaman ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ng lalaki. Isang tahimik na patunay na kahit ang kanyang tagapagligtas ay nababalot din ng matinding pag-aalala para sa kanya. Kinagabihan, nang tuluyan na siyang makapag-isa sa kanyang kwarto, maingat na inalis ang jacket ni Elias mula sa kanyang mga balikat upang itupi ito ng maayos. Sa kanyang paggalaw, isang maliit na bagay ang dumuusdos mula sa panloob na bulsa ng damit at tahimik na lumapag sa sahig. Yumuko si Larissa upang pulutin ang isang lumang identification card na balot na nangluma at madilaw na plastik. Nang dumapo ang kanyang paningin sa kupas na litrato at pangalan na nakaimprenta rito, tila tumigil sa pag-ikot ang mundo at namuo ang isang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang larawan sa ID ay ang nakangiting mukha ng kanyang ama, ang mismong ID na suot nito noong gabi ng malagim na aksidente 10 taon na ang nakalipas. Habang mahigpit na hawak ng kanyang nanlalamig na mga daliri ang lumang ID, isang napakabigat at nakakagimbal na katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Sinusubok ang tiwalang kakausbong pa lamang sa kanyang puso. Bakit nasa pag-aari ng lalaking nagligtas sa kanya ang huling alaala ng kanyang amang binawian ng buhay sa gitna ng malamig na kalsada? Kinabukasan, taglay ang matinding kaba at kalituhan. Buong tapang na hinarap ni Larissa si Elias upang itanong kung bakit nasa pag-aari nito ang lumang pagkakakilanlan ng kanyang yumaong ama. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw sa sala, inabot niya ang plastic na ID habang ang kanyang mga daliri ay nanglalamig. Tiningnan ito ni Elias, isang mabilis na paglunok ang dumaan sa lalamunan ng lalaki bago ito sumagot ng may mahinahong tinig. Ipinaliwanag nitong napulot ni iyon kasama ng mga nahulog na gamit ni Larissa noong gabing iligtas niya ito mula sa kalupitan ni Noel at itinago lamang upang hindi mawala. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Larissa. Ang nakakabaliw na hinala sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng kahiyaan dahil sa kanyang pagdududa. Pinili niyang maniwala sapagkat sa mga oras na yon, ang lalaking nasa kanyang harapan ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Kinagabihan, isang malawakang pagkawala ng kuryente ang bumalot sa buong bayan. Ang kadiliman ay madaling pinalayas ng isang nag-iisang kandila na itinirik ni Elias sa gitna ng maliit na mesa. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, magkaharap silang naupo. Pinagmamasdan ang pagbaybay ng mga anino sa kanilang mga mukha. Ang katahimikan ay hindi nakakabingi, kundi nagdadala ng isang pambihirang kapayapaan na matagal nang inasam ni Larissa.
Dahan-dahan siyang nagkwento tungkol sa kanyang ama, sa mga pangarap nitong magpatayo ng sariling panaderya para sa kanya bago ito binawian ng buhay sa isang malagim na aksidente. Habang nagsasalita si Larissa, napansin niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Elias. Ang matingkad na liwanag ng apoy ay sumasalamin sa matinding lungkot na nakapinta sa mukha ng lalaki. Larissa, paano kung ang taong akala mo ay mabuti ay may nagawang isang napakalaking kasalanan sa nakaraan? Paano kung ang mga kamay na nagligtas sa iyo ay may bahid ng isang pagkakamaling hindi na kailanman mapapatawad? Panimula ni Elias, ang boses ay basag at tila may mabigat na pasanin na dinadala. Hindi na unawaan ni Larissa ang malalim na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Ang nakikita lamang niya ay isang lalaking nangangailangan ng pag-asa. Maingat niyang inyunat ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong iyon sa ibabaw ng nakakuyom na kamao ni Elias. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang magaspang na balat ng lalaki, naghahatid ng isang mainit na kuryente na nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Sinabi niya rito na ang mahalaga ay kung sino ito ngayon, na ang kabutihang ipinakita nito sa kanya ay sapat na upang mabura anumang anino ng kahapon. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Bahagyang yumuko si Elias. Ang mukha ay papalapit ng papalapit hanggang sa maramdaman ni Larissa ang mainit na himinga nito sa kanyang pisingi. Pumikit si Larissa. Hinahayaan ang sarili na muling magtiwala at magmahal. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, biglang umatras si Elias. Isang mabilis na pagtayo ang ginawa ng lalaki, humihingi ng paumanhin habang lumalayo patungo sa madilim na pasilyo. Iniiwan si Larissa sa gitna ng kalituhan at sumisibol na damdamin. Kinaumagahan, habang abala si Elias sa labas para asikasuhin ang pundasyon ng negosyo, nagpasiya si Larissa na linisin ang opisina ng lalaki bilang tanda ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Inayos niya ang mga nagkalat na papeles at pinunasan ang mga maalikabok na estante. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang lumang bakal na kabinet sa sulok ng kwarto. Ilang gabi na niyang napapansin na madalas tumayo si Elias sa harap nito. Nakatitig na tila ba? May itinatagong malaking halimaw sa loob. Sa pagkakataong ito, isang maliit na susi ang naiwang nakasukbit sa butas ng kandado. Kinain ng matinding kuryosidad ang pag-iisip ni Larissa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang pinihit ang susi at hinila ang mabigat na bakal na drawer. Bumungad sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Nang basahin niya ang nakasulat sa harapan nito, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakaimprenta roon ang mga salitang, Dalisay Hit and Run Case, 2014. Kasabay ng paglamig ng buo niyang katawan ay ang matinding pang-inginig ng mga daliring nakahawak sa sobre, habang ang isang nakakabaliw na katotohanan ay nagbabadyang sumira sa pira-pirasong tiwala na pinilit niyang buuin. Ang bawat paghinga ni Larissa ay tila nanakaw ng isang malamig na takot habang binubuklat ng kanyang nanginginig na mga daliri ang mga lumang papel sa loob ng sobre. Ang kupas na amoy ng papel ay naghalo sa kaba na unti-unting kumakain sa kanyang buong pagkatao. Nandoon ang mga larawan mula sa police report, isang basag na salamin ng sasakyan, isang madugong damit na nakalatag sa madilim na kalsada, at ang huling papel na nagpaguho sa buong mundo niya. Ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng sasakyang nakabangga sa kanyang ama, Eliasandro Monte Alto. Kasabay ng pagbagsak ng mga dokumento sa sahig ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Elias. Ang mukha ay bahagyang nakangiti, ngunit mabilis itong napawi nang makita niya ang mga nagkalat na papel at ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Larissa. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng oras. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita, ngunit ang katotohanang nakalatag sa sahig ay mas malakas pa sa anumang sigaw na maaaring bitawan. Walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Larissa. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit.
Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay ang mismong taong nag-iwan sa kanyang ulila. Ang bawat tulong, ang bawat pag-aalala, ang bawat malambot na tingin, lahat ay kasinumalingan. Lahat ng ito, simula niya, ang tinig ay basag, ngunit puno ng pagkasuklam. Ang pagkuha mo sa akin mula kay Noel, ang pagdala mo sa akin dito sa panaderiya, ang pagpapanggap mo nag-aalala ka. Kabayaran lang ba ang lahat ng ito para sa buhay ng tatay ko na kinuha mo 10 taon na ang nakalilipas? Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilong sumaksak sa dibdib ni Elias. Ang matigas na postura ng lalaki ay gumuho sa isang iglap. Walang anumang pagtanggi, walang anumang pagdadahilan. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Ang mga mata ay puno ng mga luhang matagal ng kinikimkim. Umiiyak siyang humihingi ng tawad. Ikinukwento ang malagim na gabi ng aksidente, ang kanyang pagkatakot, ang 10 taon ng pagsisisi na araw-araw na pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang abutin ang binti ni Larissa, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ang matinding utang na loob na dati niyang nararamdaman ay naging isang napakalalim na pagkamuhi. Ang lalaking ito ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang demonyong nagtatago sa likod ng isang maamong muka. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na iyon. Ang amoy ng pandesal na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila lason na ngayon sa kanyang pang-amoy. Mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na bag at isinilid ang iilang damit na ibinigay sa kanya. Umiiyak si Lola Carmen habang pilit siyang pinipigilan. Ngunit ang desisyon ni Larissa ay buo na at hindi na matitinag pa. Bago siya tuluyang umalis, maingat niyang inilapag ang maliit na papel kung saan nakasulat ang sikretong resipe ng masarap na pandesal sa ibabaw ng mesa. Isang tahimik at huling pamamaalam. Ang pagtalikod niya sa panaderiya ay pagtalikod din sa isang magandang panaginip na sa huli iisa lang palang nakakatakot na bangungot. Ang kalangitan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Ang mahinang ambon kanina ay naging isang malakas na buhos ng ulan, bumabasa sa kanyang buhok at damit habang walang direksyong naglalakad sa madilim na kalsada. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan, at wala nang natitirang tiwala sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na ulan, isang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tabi. Bago pa man siya makasigaw, isang malakas na braso ang humablot sa kanya mula sa likuran. Isang panyong may matapang na amoy ng chemical ang mabilis na itinakip sa kanyang ilong at bibig. Ang huling namasdan ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang nakakakilabot at mapanuyang ngiti ni Jessame, ang kabit ng kanyang asawa. Ang buong mundo niya ay nagdilim habang ang tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan ay naging isang tahimik na panaghoy para sa kanyang kaluluwang muling ibinilanggo sa kadiliman. Nagising si Larissa mula sa malalim na pagkahimatay. Isang malamig at maalikabok na amoy ang pumasok sa kanyang ilong, kasabay ng panghinginig ng kanyang buong katawan. Mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa isang lumang silya. Ang dilim sa paligid ay unti-unting napalitan ng kulay abo habang ang kanyang paningin ay umaangkop sa madilim na bodega. Ang kalawang na amoy mula sa lumang bakal at ang hamog ng lupa ay pumuno sa paligid. Bago pa man niya lubos na maunawaan ang kanyang sitwasyon, isang tinig ang gumulantang sa katahimikan. Dising na pala ang prinsesa. Ang mapanuyang sabi ni Jessame na pumasok mula sa isang maliit na pinto kasama si Noel na nakangisi. Ang mukha ni Noel ay tila nanalo sa loto, puno ng kasamaan at kayabangan. Naningkit ang mga mata ni Larissa. Ang matinding pagkamuhi ay pumalit sa kaba na una niyang naramdaman. "Tingnan mo, Larissa." Simula ni Noel, lumapit at umikot sa kanyang silya. Tila nantatanghal sa isang madla. Hindi ka pala talaga marunong pumili. Ang akala mong tagapagligtas mo, mas masahol pa pala sa akin. Ako, binenta kita sa Facebook para may pakinabang ka.
Pero siya, pinatay niya ang tatay mo. Inihagis ni Noel sa kanyang paanan ang mga kopya ng police report. Oh, by the way, nakuha ko to sa office ng savior mo kanina. Akala mo ba ang isang mayaman ay walang tinatagong baho? Wala kang pinagkaiba sa akin, Larissa. Pareho lang kaming demonyo. At ikaw naman, walang silbi. Umalingaw-ngaw sa bodega ang nakakalasong gaslighting ni Noel. Sinubukan nitong durugin ang kanyang pag-asa. Iparamdam na wala siyang karapatan sa kalayaan. Kala mo ba makakatakas ka sa akin? Sa tingin mo ba may matino pang lalaki ang magkakagusto sa isang babaeng naging kalakal sa internet? Wala kang kwenta, Larissa. Kaya sumunod ka na lang sa gusto ko. Tama ka, Noel. Pareho kayong demonyo. Ang matapang na tugon ni Larissa. Ang boses ay basag, ngunit puno ng pighati. Pero ako, hindi ako kailanman magiging katulad nyo. At hindi ako papayag na gamitin niyo muli ang pagkatao ko para sa kasamaan niyo. Tinaasan siya ng kilay ni Jessamy. Ang tapang mo naman. Tingnan natin kung saan ka dadali ng tapang mo ngayon. Inilabas ni Noel ang kanyang cellphone. Heto, tawagan ko na si Elias. Ipapaalam ko sa kanya na may kaming hawak na ebidensya ng kanyang nakaraan. At dahil sa matinding pagmamahal niya sa iyo, kailangan niya akong bigyan ng 10 milyong piso kapalit ng iyong kaligtasan at pananahimik ko sa media. Narinig ni Larissa ang boses ni Elias mula sa kabilang linya. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala at desperasyon. Noel, anong gusto mo? Huwag mong sakpan si Larissa. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Ang pagpayag ni Elias na ibigay ang lahat ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Larissa. Naramdaman niya ang matinding pandidiri sa kanyang sarili. Hindi siya papayag na magamit muli ng kanyang asawa. Hindi siya papayag na ang kanyang kalayaan ay may presyo na kailangang bayaran ng isang tao. Ang kanyang wedding ring na hindi pa rin nahuhubad mula sa kanyang daliri ay tila isang tanikala na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Ito na ang araw na tuluyan niyang tatanggalin yon. Diyan ka lang muna. Pupunta ako sa bangko para hintayin ang tawag ni Elias. Ang sabi ni Noel kay Jessamy bago ito umalis. Umalis na tayo para hindi nila tayo mahabol. Hindi pa natin pwedeng gawin yan. Utos ni Jessamy, ang tinig ay puno ng pagmamadali. Lumabas silang dalawa, iniiwan si Larissa sa gitna ng madilim na bodega. Naiwan si Larissa na nag-iisa, ngunit ang takot ay napalitan ng isang naglalagablab na kapasyahan. Habang pinipilit niyang kumawala sa pagkakagapos, napansin niya ang isang matalim at kalawanging pako sa gilid ng kanyang silya. Tinitigan niya iyon. Isang mabilis na pagdarasal ang dumaan sa kanyang isipan. Kailangan niyang pumili. Hihintayin ba niyang iligtas siya ni Elias at muling maging may utang na loob sa lalaking pinatay ang kanyang ama? O ililigtas niya ang kanyang sarili at sa pagkakataong ito, ipaglalaban niya ang kanyang kalayaan sa sarili niyang mga kamay? Ang matalim na pako ay tila kumikinang sa dilim, nagbibigay sa kanya ng isang mapait na pag-asa. Isang naglalagablab na kapasyahan ang pumuno sa dibdib ni Larissa. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang matapang na hangarin na iligtas ang kanyang sarili. Itinutok niya ang kanyang nakagapos na pulso sa kalawanging pako. Tiniis ang hapdi ng pagkiskis ng lubid sa kanyang balat. Ang bawat galaw ay may kasamang matinding sakit, ngunit hindi siya tumigil. Paulit-ulit siyang bumubulong sa kanyang sarili. Hindi na ako ang dating Larissa. Hindi na ako ang dating Larissa. Ang bawat salita ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang maliliit na hibla ng lubid ay dahan-dahang naputol, kasabay ng pagdaloy ng dugo mula sa kanyang pulso. Sa wakas, ang tanikalang bumihag sa kanya ay tuluyang naputol. Iniiwan siya sa gitna ng kadiliman. Hindi siya tumakas. Ang matinding galit ay nagtulak sa kanya upang hanapin ang cellphone ni Jessamy.
Alam niyang ito ang tanging paraan upang matapos na ang bangungot na ito. Naglakad siya ng tahimik. Ang mga mata ay matalas na pinagmamasdan ang bawat sulok ng bodega. Nakita niya ang maliit na bag ni Jessamy sa ibabaw ng lumang mesa. Maingat niyang kinuha ang cellphone mula rito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang recordings. Nandun ang lahat. Ang boses ni Noel na nangingikil at ang boses ni Elias na desperadong nagmamakaawa. Isang ilaw ang biglang sumilay mula sa labas. Hudyat ng pagbabalik ni Noel. Mabilis na nagtago si Larissa sa likod ng mga nagtatangkarang kahon. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang pinapanood ang pagpasok ng kanyang dating asawa. Nagulat si Noel nang makita ang putol na lubid at ang walang laman na silya. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at mabilis nitong inilabas ang isang maliit na patalim mula sa kanyang baywang. "Lumabas ka, Larissa! Lumabas ka!" Sigaw nito. Ngunit bago pa man makakilos si Noel, isang malakas na busina ng sasakyan ang pumuno sa bodega. Pumasok ang mga pulis kasama si Elias na may dalang matinding pag-aalala sa kanyang muka. Sinubukan ni Noel na sugurin si Elias, ngunit isang malakas na hampas ng kahoy sa kanyang binti ang nagpatumba sa kanya. Nilingon ni Noel ang taong bumugbog sa kanya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Larissa na nakatayo. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "Heto ang ebidensya ng kidnapping at extortion." Matapang na wika ni Larissa, inabot ang cellphone sa pulis. Inaresto si Noel at Jessamy. Habang pinuposas ang kanyang dating asawa, tinitigan ni Larissa ang kanyang dating asawa. Wala na ang takot. Ang dating Larissa na umiiyak at nagmamakaawa ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang babaeng matatag at handang ipaglaban ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at walang anumang awa. Ito ang formal na pagputol ng kanyang takot sa asawa. Ang kanyang pagiging martir ay tuluyan ng nagwakas. Niyakap ni Elias si Lola Carmen na umiiyak sa gilid. Ligtas na ang lahat. Tiningnan ni Elias si Larissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Humakbang siya palapit upang yakapin sana ang babae. Ngunit isang mahinahon, ngunit matatag na galaw ang ginawa ni Larissa. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang lalaki. Iniiwan silang nakatayo sa pagitan ng malamig na distansya. Ang kanyang puso ay gumaling na sa takot at sakit. Ngunit ang sugat na iniwan ng nakaraang kasalanan ni Elias ay mananatili pa rin. Nasa loob si Larissa ng presinto. Nakaupo siya sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga mata ay blangko habang pinapanood ang nagaganap sa harapan niya. Pilit na lumalapit si Aling Rosa sa kanya, umiiyak at nagmamakaawa. "Larissa, anak, maawa ka naman. Iurong mo na ang kaso. Hindi mo ba naalala ang lahat ng pinagsamahan natin? Pamilya tayo." Ang bawat salita ng matanda ay tila bumubuo ng isang nakakairitang tunog sa kanyang tainga. Si Noel, nakaposas at nakaupo sa kabilang silya, ay nakatitig sa kanya ng may matinding paggamuhi. "Tapos na ang pagiging martir ko, Aling Rosa." Malamig na wika ni Larissa, ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng awa. "Tapos na ang mga araw na pinapaikot niyo ako sa inyong mga kasinungalingan. Harapin niyo ang consequence ng inyong mga ginawa." Ang mga pulis ay iginiya sina Noel at Jessamy palabas upang dalhin sa kulungan. Sa wakas, ang hustisya ay natupad. Sa labas ng presinto, ang araw ay sumisikat na muli, nagbibigay ng bagong pag-asa. Lumapit si Elias kay Larissa. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kalungkutan at pagsisisi. "Larissa, handa na akong harapin ang lahat." Simula nito. "Nakausap ko na ang mga abogado ko. Isusuko ko ang sarili ko para sa kaso ng hit and run na nagpahirap sa akin sa loob ng 10 taon. Handa akong pagbayaran ang aking mga kasalanan." Tiningnan ni Larissa si Elias. Hindi niya nakita ang lalaking nagligtas sa kanya.
kundi ang taong nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi madaling igawad, lalo na kung ang sugat ay napakalalim. Pinapatawad na kita, Elias. Matatag niyang wika. Pero hindi ibig sabihin ay kaya ko nang maging kasama ka. Kailangan kong buuin ang sarili ko nang mag-isa. Inabot ni Larissa ang malinis na panyo na ibinigay ni Elias sa kanya noong gabing iniligtas siya. Isang pormal na pamamaalam at pagbayad sa matinding utang na loob na ibinigay ng lalaki. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagtatanggal ng isang tanikala na matagal lang nakakabit sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakarampot na kapayapaan. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatili pa ring balot ng isang malalim na kalungkutan. Naglakad si Larissa patungo sa terminal ng bus. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa mga alaala ng sakit at pagtatraydor. Sumakay siya sa bus na patungo sa Iloilo, isang lugar na malayo sa lahat ng kanyang nakaraan. Mula sa kanyang upuan, sinulyapan niya ang labas. Nakatayo roon si Elias. Pinapanood ang pag-andar ng bus hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Sa kanyang pag-iisa, dahan-dahang dumaloy ang isang mainit na luha sa kanyang pisingi. Ang kalungkutan ay tila isang matalik na kaibigan na ayaw siyang iwan. Sa kanyang paglayo, isang malaking katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Paano siya mabubuhay mag-isa sa isang bagong probinsya, lang walang pera at walang sinuman? Makalipas ang 3 taon, isang kamay na may bahid ng harina ang maingat na nagbukas ng isang pinto. Ang kampanilya sa itaas nito ay gumalaw, naghahatid ng isang pamilyar na tunog na tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat umaga. Ito ang simula ng isang bagong Larissa, isang bagong kabanata sa kanyang buhay na puno ng tapang at determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga dating sugat mula sa pakikipaglaban kay Noel at ang mga pilat mula sa pako sa bodega ay unti-unting napalitan ng magaspang, ngunit malinis na balat na may bahid ng harina. Ang mga kamay na ito ay hindi na kamay ng isang biktima, kundi kamay ng isang panadera, isang babaeng matatag na gumugol ng 3 taon sa pagbuo ng kanyang sarili. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Cagayan de Oro, at ngayon, si Larissa Isoria Dalisay ay hindi na isang lag-iisa at naghahanap ng pupuntahan. Siya na ngayon ang may-ari ng Pan de Dalisay sa Iloilo, isang maliit at maaliwalas na panaderia na ang amoy ng mainit na pandesal ay pumupuno sa bawat sulok ng kalye. Ang bawat ngiti na sumisilay sa kanyang mga labi ay totoo. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na iyon ng matinding kumpiyansa at kapayapaan. Ang kanyang tiamban ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang kanlungan para sa mga babaeng tulad niya, mga babaeng naging biktima rin ng pang-aabuso, na ngayon ay may pangalawang pagkakataon upang bumuo ng bagong buhay sa ilalim ng kanyang paggabay. Ang bawat tinapay na inilalabas niya mula sa pugon ay sumasagisag sa kanyang pagbangon, sa kanyang pagiging matatag, at sa kanyang pagiging malaya. Isang abalang umaga sa Pan de Dalisay, maingat na iniayos ni Larissa ang mga mainit na tinapay sa salaminan ng estante. Ang amoy ng sariwang kape at matamis na pandesal ay bumabalot sa hangin, naghahatid ng isang pambihirang ginhawa sa bawat suki na pumapasok. Isang ginang ang lumapit upang magtanong tungkol sa presyo ng ensaymada at niinitian siya ni Larissa habang matamis na sumasagot. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay naging isang kasiyasiyang gawain para sa kanya. Biglang gumalaw ang kampanilya sa itaas ng pinto, hudyat ng pagpasok ng isang bagong customer. Ngunit sa pagkakataong ito, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa kanyang tainga, sapat upang patigilin ang paghinga ni Larissa at ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa mga tinapay na hawak niya. Ang bawat dugo sa kanyang ugat ay tila huminto sa pagdaloy. May natitira pa bang pandesal para sa isang taong gustong mag-umpisa muli? Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang lalaking nakatayo sa harap ng pinto.
Ito si Elias. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay medyo humaba na at may kaunting balbas sa kanyang muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pamilyar na pag-asa at lungkot. Ang tangtingin nito ay diretso sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib, habang ang nakakabiglang pagtatagpo ay nagdulot ng matinding kalituhan sa kanyang isipan. Paano siya natagpuan ni Elias? At anong dahilan ang nagdala sa kanya rito? Ang amoy ng sariwang tinapay ay tila naglaho na palitan ng isang pamilyar na kaba. Nakatayo roon si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at mapagkumbabang paghihintay. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagdala ng isang matinding kaba sa dibdib ni Larissa. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Walang sinuman ang nagsalita, tanging ang kanilang mga mata lamang ang nag-uusap, binabaybay ang mahabang 3 taon na lumipas. Ipinaglaban ko ang lahat, Larissa. Simula ni Elias, ang tinig ay puno ng sinseridad. Hinarap ko ang kaso, at sa kabila ng pagiging aksidente, nagbayad ako ng danyo sa lipunan. Itinayo ko ang isang foundation sa pangalan ng tatay mo, nagbibigay ng scholarships sa mga anak ng mga biktima ng hit and run at tumutulong sa mga pamilyang nangangailangan. Ang bawat salita ay tila nagtatanggal ng isang napakabigat na tinik na matagal nang nakabaon sa puso ni Larissa. Hindi na ako ang Elias na mayaman at nagtatago sa kanyang konsensya. Naging malaya ako sa mga tanikala ng nakaraan. Ikinulong ko ang sarili ko sa paggawa ng tama para sa lahat ng mga kasalanan ko. Pero sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang kulang sa buhay ko. Nagpatuloy si Elias. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagnanasa. Hindi na ako pumunta rito para iligtas ka. Ang lakas mo ay higit pa sa anumang tulong na kaya kong ibigay. Wala na rin akong balak na saktan ka muli. Ang ipinunta ko rito ay para mag-apply ng trabaho sa puso mo. Ang trabaho bilang isang kasama, isang kaibigan, isang taong handang maging pantay sa iyo. Handa akong magsimula muli kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, tila tuluyang nawala ang anino ng utang na loob na matagal lang bumabalot kay Larissa. Wala na siyang nakitang pagmamakaawa sa mga mata ni Elias, tanging pag-asa at matinding pagmamahal. Pareho na silang buo, pareho na silang malaya. Ang babaeng minsan ay naging biktima ay nakatayo ng matatag, at ang lalaking minsan ay naging manggagahasa ay nakatayo ng mapagkumbaba. Ang kanilang mga puso ay handa na para sa isang malinis at pantay na pag-ibig. Unti-unting lumapit si Elias kay Larissa. Humingi ito ng permiso sa pamamagitan ng kanyang mga mata, naghihintay ng anumang senyales mula sa babae. Nang walang anumang pagtanggi si Larissa, dahan-dahan nitong iniabot ang kanyang kamay at maingat na hinawakan ang kamay ni Larissa na may bahid pa ng harina. Ang mainit na kuryente ay muling dumaloy sa kanilang mga balat, ngunit sa pagkakataong ito, walang bahid ng kalungkutan o takot. Sa halip, isang malalim na pagmamahal at pag-unawa ang pumuno sa pagitan nila. Hawakan ni Elias ang kanyang kamay. Hindi na ito ang mga kamay na nagligtas, kundi ang mga kamay na naghahangad ng isang bagong simula. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Larissa, isang ngiti na sinasagot ang lahat ng tanong. Unti-unting inilapit ni Elias si Larissa sa kanyang dibdib, isang yakap na puno ng paggalang at pag-unawa. Naramdaman ni Larissa ang matibay na bisig nito na bumalot sa kanya. At sa pagkakataong ito, wala nang anumang takot. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kapayapaang matagal nang hinahanap. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Elias at sa bawat paghinga, ramdam niya na magkapantay silang dalawa. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng isang pangako ng pag-ibig na nagmula sa pagpapatawad at pag-unawa. Ang kanilang mga mata ay pumikit,
hinahayaan ang bawat sandali na maging saksi sa kanilang muling pagtatagpo. Handa na akong umuwi, bulong ni Larissa. Ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan at panibagong pag-asa. Sa maliit na altar sa sulok ng kanilang tahanan, maingat na inilagay ni Larissa ang sariwang bulaklak sa tabi ng lumang litrato ng kanyang ama. Ang ginintuang sikat ng araw ay tumago sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa maaliwalas na mukha ni Larissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang payapang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Wala anumang bahid ng hinanakit. Ang nakaraan ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ang bawat sugat ay gumaling na, at ang bawat sakit ay naging pataba sa paglago ng kanyang pag-asa. Juluyan na niyang pinatawad ang lahat, kasama ang kanyang sarili, para sa mga pagkakamaling nagawa ng nakaraan. Isang umaga, ang amoy ng sariwang kape at mainit na pandesal ay pumuno sa kanilang bahay. Magkasama sina Elias at Larissa sa kusina. Ang kanilang mga kamay ay abala sa pagmamasa ng harina. Ang kanilang mga mukha ay nakangiti. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Si Elias, na ngayon ay malaya na mula sa bigat ng nakaraan, ay natuto ng magmahal ng walang bahid ng utang na loob. Si Larissa naman ay naging isang babaeng ganap na buo. Ang kanyang halaga ay hindi na nakadepende sa pagtingin ng iba, kundi sa kanyang sariling pagpapahalaga. Ang kanilang tahanan ay hindi lang puno ng halahak, kundi ng isang pambihirang katahimikan. Ang katahimikan ng dalawang kaluluwang natagpuan, ang kanilang tunay na kapayapaan. Sa telebisyon, isang mabilis na balita ang umere. Nakita ang isang lalaking payat at marumi na mamalimos sa kalye. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Ito si Noel. Ang kanyang pagmamataas at kasakiman ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Ang kanyang mga kasalanan ay nagdala sa kanya sa isang buhay na puno ng pagdurusa, isang buhay na kinalimutan ng lipunan. Ang hustisya ay natupad, hindi sa pamamagitan ng paghihigante, kundi sa pamamagitan ng mismong pagpili ng bawat tao sa kanyang sariling kapalaran.